Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Good morning, church. Isa pong mapagpalang umaga sa ating lahat, sa lahat po ng nanonood sa atin via FB Live. Today po is our Thanksgiving Day. Ama? Okay, ready na po ba kayo na magpasalamat sa Diyos? Amen. Praise God. Now, minsan pa bigyan nga po natin ng best clap offering ang ating God. Thank you, Jesus. Alright. Itong topic ko po ngayon, sisimulan ko na po, ay panghuling topic po natin ngayong taong ito. At maganda po ang ating pag-uusapan ngayon because, is this working? Ayan, ang topic ko po ngayon, ang title is, yan, The Multiplying Power of Seeds. Sabihin nyo nga, The Multiplying Power of Seeds. Okay, buti naman. Napag-uusapan po natin ito, kailan? Ngayon, okay? Panahon ng pandemic, okay? Panahon po kung kailan sinintensyahan po ang ating simbahan na hindi na po tayo makakabalik sa dati. Yan ho ang problema. At actually, ang laki ho ng banta, tingin sa akin, na kinakaharap, hindi lang po ng bawat pamilyang Pilipino, kundi pati po ng ating simbahan. Tama po ba? Halos buong taong ho ng 2020, nalugmok po tayo. Amen? At ang iba po sa atin ay naparalisa ng napakadaming problema. Ang iba naman po ay unti-unting nakakabangon. Amen ba? Tingin sa akin. Ang tanong po is ganito. Ang tanong is, yun, paano ba, wait lang. Paano ba talaga natin, okay, ito haharapin? Ang tanong is, paano ba talaga natin haharapin ang krisis na ito? Diyan ka pa. Paano po kung tumagal pa ito after next year? Okay? Ang tanong is, kailan ba ito matatapos? Na kung tatagal pa, paano po natin ito haharapin? Nakatingin ka sa akin. Okay? Now, paano po kaya hinarap ng mga unang Kristiyano o ng mga mananampalataya noon ang krisis nila nung panahon ho nila? Diyan ka pa. Nung panahon ho nila, matindi ang krisis nila. Sa panahon ho natin, mistulang pong ginigit-git na po tayo at pinagtutulong-tulungan ng samot-saring mga problema. Nilabas ng krisis na ito ang tunay ho nating pagkatao. Amen. Una po nating naging problema is trabaho muna. Dahil sa krisis na to, dahil sa pinagdaanan po nating kalamidad, napatunayan na wala pong magagawa ang trabaho kasi ang dami pong na-lay off. Ang dami pong na-retrench, ang dami pong nawala ng hanap buhay. Na pag sinabi po ng pamahalaan, wala muna kayong trabaho kasi may karamdaman ngayon. Oops, ganun na lang pala kadali. Amen? Na pagkatapos mo magpakadalubhasa po ng 4 na taon, bigla ka na lang didiktahan ng gobyerno, hindi ka pwede magtrabaho. Amen? Kaya po, yung mga taong masyado pong kinain ng trabaho noon, tapos halos hindi na po maka-attend ng church, life group, kakatrabaho, ayun, biglang nawalan po ng trabaho, masaklap, walang savings. Ngayon, nagtatanong sila, ate, paano kami mabubuhay? Pero ito po, pansin ninyo, tingin sa akin, yung mga taong inuna si Lord, higit sa trabaho, yung inuuna at ginagawa ng paraan ng gawain, yung mga nagsiserve, nagpapatuloy, nagte-training, hindi lumisan sa Sunday service. Tanong ko, bakit sila ngayon, yung nakakaranas ng milagro? Amen? Sila pa yung relax dahil nakikita po nila kung paano sila pinapakain ng Panginoon. Amen. Tama ba? Sabi ng mundo, trabaho muna. Hindi yan po ang sagot. Pinakita po ng pandemic na hindi yan ang sagot sa buhay natin. Tama ba? Pangalawa, eto. Pag may pera, gastos. Tignan mo yung katabi mo. Yan ang laking problema po natin ngayon. Tama po ba? Gastos ng gastos. Hindi ko sinabing ikaw yun, ha? Tingnan yung katabi mo. Hindi ko sinabing ikaw yan. Yung wala kang ginawa. Excuse me po, kundi maglamyerda.
Mag-add to cart sa Lazada at Shopee. Mag-travel, kain dito, kain doon, aba pambihira. Amen? Hindi alam. Tingin sa akin, nadadating ang pandemya. Nagulat na lang dahil walang savings, baon sa utang sa credit card. E nung nag-quarantine po, di ba walang cash? Nako, sabi nila, wag na tayo mag-tithes. Wala tayong cash, magugutom tayo. Di ba? Walang cash, wag tayong mag-tithes. Pero tingnan ho ninyo sino po yung nakakaraos? Hindi nakakaraos lang. Sino po yung nakakaskor? Yung mga taong nag-iika po at nagtatights kahit pandemic. Amen? Tama ba ako? Say amen. Ito pa pangatlong problema natin. Wala akong time sa life group. Ate, wala akong time. Bago ang pandemic, ito po ang kalakaran ng ilan. Ate, wala akong time dyan. Napapansin ko lang po na kapag pala, sinopress po tayo ng Antichrist, sobrang maapektuhan tayo. Kaya napansin ko, sabi ko, napaka-importante ng mga strong community-based life group. Community-based life group. Magugulat po kayo, sino po nakakasurvive sa pandemic? Those people who meet on a regular basis. Bakit? Kasi yung mga tao na nahawakan po natin sa life group, yun ang na-build natin ng relationship. Amen? At kung nasa community yan, pansinin mo, tapos 5 lang sila, makakapasok sila bahay-bahay. Actually, yan po yung magtatagal at tatawaging church. Yung po nangyari sa atin this year, pinatikim po tayo ng a little percentage na pwedeng mangyari sa 7 years of tribulation. Kaya pasalamat tayo Meron pa tayong wifi, meron tayong phone, meron tayong gadget. Some are able to meet online via Messenger, Viber, video call, Zoom. Pero papaano kung pati yan alisin? Todas na. Diyan ka pa? Maniwala ka po, ang dala ng pandemic ay sobrang anxiety, depressions and mental disorders sa iba. Amen? Pero tingnan niyo po ngayon, matatapos na po ang taon. Sino po ang masasabi nating nakasurvive? Tingnan mo katabi mo. Survivor yan. Tama? Ang nakasurvive, yung mga tao na tamnan ng salita ng Diyos bago mag-pandemic. Yung mga taong natamnan ng salita, yung mga taong naturuang humawak at magbasa at mag-aral ng Biblia. At yung mga taong palaging present sa life group. Sino laging present sa life group? Tingnan mo po ang church natin today. Why are we here? Because of the bond we built. Amen? Because of our strong connection to each other. Now, napatunayan po ng pandemic na ang laking bagay ng life group. Tama po ba? Do you agree with me? Ang tanong, kung tatagal pa ang crisis na to, paano natin ito haharapin? At paano tayo makakasurvive? Sabi ni Presidente Duterte, extended po hanggang next year. Ready ka na ba? Tigin sa akin. Now, let's talk about the multiplying power of seeds. Tingnan po natin ngayon ang power of sacrificial giving. But ang gagawin ko po ngayon, i-establish po muna natin ng isang importanteng verse. Tapos kukuha po tayo ng isang character sa Bible na swak po sa panahon ho natin ngayon. Handa na ho ba kayo? Now, can we go to Genesis chapter 8 verse 22? This is the principle. Diyan po natin kukunin na prinsipyo po ng Biblia. Ang sabi po dyan is, as long as the earth endures, seed time and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night will never cease. Nagets? After po ng flood, nirelease po ang sequence of life na yan. Actually, yan pong principle na yan ng scripture ay kailangan po nating i-apply sa ating pong mga buhay. Meaning, pastor ako, i-apply ko dapat to. Empleyado ako, i-apply ko dapat yan. Estudyante ako, i-apply ko dapat yan. Are you here? You see, nung nilabas po ang text na yan after a global quarantine sa pamilya ni Noah. Based po yan sa isang catastrophic global crisis.
Kasi nung panahon po nila, wala akong pagkain dahil binaha po sila. Ano pong sabi ni Lord sa verse? Habang buo ang mundo, habang nag-i-endure yan, ano pong sabi? May seed time, may harvest. May cold, may heat, may summer, may winter, may day, may night. Hindi mo yan mapipigil, magpalit. Amen? Darating sa'yo ang seed time. Look at me. Darating sa'yo ang harvest. Principle po yan eh. Darating sa'yo ang gabi. Darating sa'yo umaga. Amen? Are you here? Hindi yan titigil. Naintindihan niyo po ba ako? But today, alamin natin ang principle na nakatago dyan. Pag-usapan natin yung una po, pag-usapan natin yung, paano ba yun? Seed time and harvest. Excited kayo? Kasi naniniwala po ako, kaya nasa unahan yan, kasi mukhang importante po yan. Let's talk about seed time and harvest. Are you ready? Pero tingnan po muna natin yung inventory after the flood. Kasi ang ginawa ng Panginoon, in-establish agad ni Lord, wait lang, in-establish agad ni Lord ang seed time and harvest. Meaning, meron kang seed, ipunin mo yon, tapos i-spread mo, maniwala ka, aani ka. Amen? Sabi ng God, huwag mo pagpapalitin yung prinsipyong yan. Meaning, huwag kang mag-expect ng harvest kung wala kang tinanim. Tama? Prinsipyo ng Biblia yan eh. Kaya kung may tinanim ka, may aanihin ka. Huwag kang mag-expect din na puro ka tanim ng tanim, tapos wala kang harvest. Hindi ganon. Hindi po pwede pong mangyari yan. Dahil pag may seed time, may harvest time. Prinsipyo po yan. Naintindihan ako? Say amen. Now let's talk about the seed. Napansin niyo po ba na si Noah po ay seed? Sa Tagalog ng seed, binhi. Bakit? Nilagay siya sa daong. Ginawa siyang binhi ni Lord. Bakit? Magpapalit kasi ng mundo. Magpapasimula po ng bagong henerasyon. Even yung wife niya po na hindi pinangalanan ay binhi din. Yung 3 anak niya din ay puro binhi din po. Seed sa Europa, seed sa Africa, at yung isa seed sa Asia. Binhi sila, kasama po ng mga asawa nila. Nakuha po ninyo. Lahat ng klase ng animals ay binhi din. Sa loob ng arko ni Noah, nakasilid ang lahat ng klase ng binhi. Amen? Itatanim sila ni Lord sa bagong mundo after the blood. Preserve ni Lord dahil itatanim po sila. Meaning, ang storya po ni Noah is about multiplying power of seeds. At importante ho yan. Intindihan niyo ho ako? Say amen. Kung minsan naghahanap tayo sa Lord ng ani. Lord, naghahanap ako ng harvest. Pero wala naman tayong tinanim. O kaya, Lord, nagtanim ako, pero yung ani ko, Lord, kulang. Sabi ni Lord, hindi mo tinanim yung binigay ko eh, kaya kulang eh. Lord, yun na ba yan? Oo, hindi mo tinanim lahat. Andiyan ka pa? Now, can we go to Isaac? Si Isaac po, alam niya ang prinsipyo ng Genesis chapter 8. Bakit? Ang lapit po niya sa kwentong yan. Alam niya ang prinsipyong ito. This patriarch was governed by this principle. And let's check the story. Ang gagawin po natin is scrutinize natin mabuti yung principle of seed time and harvest from the life of Isaac. Ikikwento ko po yan at babalikan natin yung storya kasi doon sa storya, nandoon ang prinsipyo ng seed time at harvest. Ready ka na? Ready ka na? Kumapit po kayo. Okay? Now, tatalon po tayo sa Genesis 26. Siguro ang tanong ng iba, ate, pwede ba ako mag-expect ng harvest today? Siyempre hindi. Pandemic eh. Pero ate, pwede ba na sa panahon ng pandemic ay mag-harvest ako? Yes. Actually, may ilan po talaga at marami po sa atin kung kailan pandemic, nag-harvest. Amen? Amen ba? Now, let's look at the story. Number 1, anong panahon po ito nangyari? Nangyari po yan during famine. Sabihin niyo famine. Sa Tagalog ng famine, tagtuyot.
Ano po sabi sa Genesis 26 verse 1? Now there was a famine in the land, besides the previous famine in Abraham's time, and Isaac went to Abimelech, the king of Philistines in Gerar. Ano po nangyari dito? Meron pong famine sa panahon ni Isaac. Pero tingnan niyo po ang ginawa niya. In-apply po ni Isaac ang prinsipyo ng seed time sa panahong kailan? Sa panahon ho ng calamity o sa panahon ho ng crisis. Gaya po ng crisis natin ngayon, mabigat ito. Ilan na ba ang na-harvest na buhay ng COVID-19? Ilan na bang negosyo ang sinira at mga trabaho ang winasak niya? Pero tingnan niyo po ang ginawa ni Isaac. Umalis siya at pumunta sa lugar ni Abimelech sa Gerar. Bakit? Apektado siya eh. Natural, apektado siya ng calamity. Aalis ako dito. Sabi ni Lord, punta ako ng Gerar. You see, anong maaaring gawin ni Lord sa panahon ho ng famine natin? Ang gagawin ni Lord, maaaring palipatin ka ng lugar. Do you hear me? Dadalhin ka sa Gerar. Maaaring palilipatin ka ni Lord sa isang idea o sa isang strategy. Na kung pastor po tayo ngayon, nag-iba na po ang style ng Sunday service. Bakit? Nagbabago po ang season. Kung negosyante ka, nag-iibang consumerism. Kung estudyante ka, nag-ibang style of learning. Anong gagawin mo? Magmamaktol ka. Anong gagawin mo? Magre-reklamo ka. Kung pinapalipat ka ni Lord sa Gerar, lipat ka sa Gerar. Lumipat ka ng Gerar. May pinapupuntahan tao si Lord sa iyo, doon puntahan mo dahil yun ang tutulong sa iyo. Amen? Kailan po nangyari yan? Famine. Ito po, kailan nagkaroon ng seed time at harvest? Number 2, in specific place and season. Bakit po? Genesis chapter 26 verse 2 to 3. Ito po nangyari. Nag-appear si Lord kay Isaac. Sabi sa kanya, the Lord appeared to Isaac and said, don't go down to Egypt. Pag kang alis sa lugar mo, live in the land where I tell you to live. Stay in this land for a while. I will be with you. I will bless you. For to you and your descendants, I will give all these lands and will confirm the oath I swore to your father Abraham. Ang sabi ni God, pag kang lalagpas dyan, magstay ka dyan ka magtanim, sasamahan kita. Pagpapalain kita dyan, ibibigay ko sa iyo yung lupa. Sabi siguro ni Isaac, paano magkakaroon ng lupa? Paano mo ako pagpapalain? Famine eh. Paano mangyayari? May calamity. Lord, may pandemic. Teka muna, sabi ni God, diyan ka lang. Magstay ka. Ibibless kita dyan. Iko-confirm ko yung pangako ko sa tatay mong si Abraham. You see, si Isaac po is the recipient of Abraham's obedience to God. May pangako si Lord sa tatay niya. At si Isaac ngayon ang nakatakdang magmana. Kailan po? During famine. Magmana po ng manahin yung obedience ng tatay niya. Amen? Manahin yung obedience na ginawa ng mga kanununuan niya. Na pwedeng natupad na po sa kanila, pero pwedeng i-extend ni Lord kay Isaac. Are you here? Kailan po yan mangyayari? In specific time and season. Anong ginawa ni Isaac? Sa verse 26. So Isaac stayed in Gerar. Sumunod siya kay Lord. Makinig ka sa akin. Sa panahon ng famine, huwag kang magreklamo. Sa panahon ng calamity, sa panahon ng famine, magtanong ka sa Lord. Kung saan ka nilalagay ni Lord, bakit? Maaring doon ka tinatanim ni Lord bilang binhi. Amen? Yan po ang prinsipyo ng God. Seed time and harvest can be applied during famine. And it is God's perfect will for us. Listen, but there will be perfect place and season that where God will bless you, where God will bless you. Are you here? Naintindihan niyo po ako? Ano pong sumunod? What was the result ng ginawa po ni Isaac? The result is clear instruction. Kailan ka magsiseed?
Kailan ka mag-harvest? Kapag nakakuha ka na ng clear instructions sa Lord. Naintindihan mo ako? Mag-amen nga po kayo. Buhay po ba kayo? Amen. Parang wala. Naintindihan niyo ho ba ako? Amen. Ano pong sabi sa verse 3 to 4? Sabi dyan, stay in this land for a while, and I will be with you and will bless you. I will make your descendants as numerous as the stars in the sky and will give them all these lands. And through your offsprings, all nations on earth will be blessed. Ayun naman pala eh. Yun naman pala ang dahilan bakit pinapunta ni Lord si Isaac sa Gerar. Bakit? Ipapakita pala ni Lord sa kanya yung boundary ng blessings na ibibigay sa offsprings niya. Ayun naman pala ang hidden agenda ni Lord. You see, minsan ho talaga during famine or during calamity, pinapasilip ni Lord sa atin ang potensyal ng ministry. During famine or calamity, pinapasilip ni Lord sa atin yung potensyal ng negosyo. Pinapasilip yung potensyal ng lupa. Kasi may mga bagong tao. Meaning, ang Diyos po natin, pinapakita po sa atin yung mohon. Alam niyo yung mohon? Yung mohon ng pagpapala. Ito yung mohon, no? Ito. Hindi lang tinuro sa kanya yung mohon ng pagpapala, tinuro din sa kanya, saan siya magtatanim? Ano po yung number 4? Saan siya magtatanim? Number 4, seed time and harvest is accompanied by obedience. It must be accompanied by obedience. Kaya kung gusto mo pong umani, ngayon pa lang magtanim ka na ng pagsunod sa Panginoon. Amen? Ano sabi ni Lord kay Isaac sa verse 5? Ito. Oops. Because Abraham obeyed me and did everything I required of him, keeping my commands, my decrees, and my instruction. Sabi ni Lord kay Abraham, big time sa pagsunod yung tatay mo eh. Actually, okay naman din ang pagsunod mo. Pero yung obedience ng tatay mo, dapat lahukan mo yan. Dapat tamnan mo yan. Dahil yung obedience ng tatay mo ay pwede mo ding anihin. Naintindihan niyo po ako. Naintindihan niyo po yung prinsipyo. Amen? Dapat makuha po natin to eh. Ngayon pa lang, matutunan na po natin magtanim bago ka pa maging tatay, bago ka pa maging nanay, o ano pa man gusto mong maging. Dapat tanim ka na ng tanim. Para sa panahon ng famine, yung mga anak natin at yung next generation, umaani po sila. Amen? Naintindihan niyo po ako? Ate, paano to? Ang tagal ko na pong Kristyano, puro masama pong inaani ko. Bunga po yan ng maling pagtatanim natin noon. Ate, paano? Pwede ba itong mabura? Pwede pong hindi mabura. Pero iraraos ka ng Lord dyan. Pero bakit hindi ito ang gawin mo sa panahon na umaani ka ng maligno sa buhay mo? Magtanim ka na magtanim para naman bukas maganda na ang anihin mo. Amen? Kaya napaka-importante po ng obedience eh. Pag nag-obey ka ngayon, nako, pag nag-obey ka today, hahatakan mo yung next generation mo eh. Naintindihan niyo po ako? Tingnan niyo po, bakit po pahurap ng pahurap ang generation natin? Hindi natin pwedeng isisi sa kanila yan. Amen? Bakit? Kasi nakalimutan natin ang prinsipyong ito. Resulta po yan ng hindi pagsunod ng mga ninuno natin. Tama ba? Dapat tayong magtanim ng obedience para sa next generation. Do you understand? Ano pong ginawa ni Isaac sa Gerar? Number 5, nandun siya para gumawa ho ng mabuti. At ang instruction po ni Lord sa kanya is this: the seed must be planted right away. May binhi siya ngayon. Anong pinagawa ni Lord sa Genesis verse 12? Mabilis ho ba ako? Ayos lang? Hindi naintindihan. Naintindihan niyo po ba ako? Kwento kasi siya eh. Naintindihan niyo? Sigurado kayo, ulitin ko po.
Ay, tignan naman. Okay, very good. Verse 12, ito. Yan. Ang ginawa po ni Isaac planted crops in the land. Kailan? During famine. So meaning, nagtanim si Isaac sa panahon ho ng famine. And the same year reaped 100-fold because the Lord blessed him. Okay? Tanim ka, sabi ni Lord. Sabi ni Isaac, ba't ako magtatanim? Famine eh. You know, sometimes faith is illogical and sometimes logical. It is illogical for Isaac to obey God because that time there is famine. Sabi ng God sa kanya, magtanim ka. Magtanim ka lang. Tanim mo yan by faith. Kapatid, sometimes faith is illogical. In a sense, why? Sometimes logical eh. Lalo na kapag may narinig ka sa Lord na instruction. Pero sometimes, illogical po ang faith natin kasi hindi siya sumasabay sa takbo ng mundo. Tama? Minsan, iba eh. Pero you know, look what happened. On the same year, Isaac reaped 100-fold. Ilan yung 100-fold? Imagine a paper being folded into 100. Di ilan yun? Actually, pwedeng 100 times of what you have sown. Pero sabi sa definition, it's 100 times as great or more. Bakit po? Because the Lord blessed His obedience. Kaya kahit famine, nagtanim yung mama, binibless ni Lord yung tanim niya. Bakit? Binibless ni Lord yung obedience niya. Naintindihan niyo? Naintindihan niyo po ako? Are you here? Ang sabi ng God, punta ka sa isang lugar, magtanim ka doon. May tinanim na obedience ang tatay mo. Ngayon, taniman mo yan, yung obedience niya, sumunod ka sa akin. Ang linaw eh. Ang linaw po ng instruction ng God. Magtanim ka, kailan? Sa panahon ng famine. Sa panahon ng calamity. Sa panahon ng crisis. Sabi ni Isaac, hello, anong itatanim ko? Lahat ng dala mo, itatanim mo yan. Ganon ang pinapagawa ni Lord. Sometimes it's illogical. Pero may word ka from God eh. E di itanim mo. Amen? Number 6, nagtanim si Isaac as the Lord instructed him. Pero remember, famine yan, walang tubig. Ito pang malaking problema niya ngayon. Maaring eto na, umuunlad na po yung tanim niya, pero pwede siyang maabusan ng tubig. Dito na po pumasok yung conflict ng mga tao ni Abimelech at ng mga tao ni Isaac sapagkat why? Nag-aagawan ngayon sila sa wells. Anong ginawa ni Isaac? Inaagaw ang wells. He gave his wells to his enemies. Ang tindi nito. During famine, hindi na siya pinagtanim ni Lord. Sige, itanim mo yan sa kaaway mo. Diyan ka pa. Nagtanim si Isaac by faith. Nagtanim walang tubig. May wells, pero sabi ni Lord, uy, nangyari. Sabi ni God, pag may conflict, bitawan mo. Are you here? Nagtanim si Isaac by faith. Nagtanim walang tubig. Yung wells pinag-aagawan. Ang sabi ng God, pag may conflict na, bitawan mo yan. Bigay mo sa kaaway. Ang blessings po sa totoo lang, pag sinabing blessings, smooth lang yan. Na dumarating sa buhay mo. Umaagos siya ng malaya. Dumadaloy. Pero pag may conflict po yan, bitawan mo yan. Bigay mo sa kaaway. Ano unang binigay niyang well? Ito po unang niyang binigay. Yung wells of Abraham. Sa verse 15, ayan sabi, so all well that his father's servants had dug in the time of his father Abraham, ano ginawa ng mga Philistine? Philistines stopped up, filling them up with earth. Salbahe ano? Yung magagandang wells na nahukay po ni Abraham, tinabunan ng lupa.
Saan ka ba naman nakita ng matinong taong tinabunan mo yung wells? Yan ang sinasabi ko eh. Meron po talagang mga manigno sa buhay po natin. Tingnan yung katabi mo, hindi yan manigno. Nung araw, kapag po may mata ka na nakakahanap ka ng tubig, garantisado mayaman ka ni. Kasi napakahirap po maghanap ng tubig noon. Kaya po sa Pilipinas, ang pinakamayaman po, Nawasa at saka Maynilad. Diyan ka pa? Yan ang unang wells na binigay. Second well, ito. Second well and third well of Esek, meaning dispute. Yung una, tinabunan ng kalaban. Itong pangalawa, problema pa din. Ano ginawa niya? Isaac, verse 18, reopened the wells that had been dug. Hinukay nila ulit yung same well. Binubuhay nila yung wells. Pero habang naghuhukay sila, may nahukay ho silang panibagong well. Okay? Kaya sa verse 20, ayan. Hindi ko alam gagawin ko. Yun. But the herder of Gerar, verse 20, quarreled with those of Isaac and said, the water is ours. Amin yan. So he named the well Esek because they disputed with him. Naranasan mo na ba? Yung pagmamay-ari mo, inaangkin ng iba. Naranasan mo na ba? Tupa mo, kinukuha ng iba. Amin yan. Ideya namin yan eh. Or sabi ni Isaac, inyo ba to? Ininukay, inyo to? Eh di wow. O sige, inyo na. Anong lesson po? Pag may dispute, bitawan mo. Magulo yan eh. Intindihan ako. Pang-apat na well. Fourth well, called sitna, meaning opposition. Amen? Pang-ilan na po yan? Pang-apat. Apat ng wells yung binitawan. May word ang God sa kanya. Yung pang-apat na nahukay nila, ganun din. Sa verse 21, then they dug another well. But they quarreled over that one also. So he named it Sitna. Problema, ang daming opposition. Ayaw kang paiskurin ng kaaway. Hindi alam ng kalaban, yung kinakalaban nila, binhi. May tanim yung tao, konting panahon na lang may aanihin niya. Kinakalaban pa. Kaya delikado po yung mga sitna eh. Yung mga sitnang sitlang. Tapos oppose ng oppose. Problema, upo ng upo. Kaya tinawag pong upo, sisyon. Are you here? Ano ginawa po ni Isaac? O sige, inyo na din yan. Inyo na yan. Diyan ka pa. Eto na, yung pang fifth well. Fifth well called Rehoboth, meaning room. So he moved on. Bilis na ka-move on. Pang-apat nang binigay niya sa kaaway yun, ha? He moved on from there and dug another well, and no one, wala nang nakipag-dispute sa kanya, no one quarreled over it. He named it Rehoboth, saying, now the Lord has given us room, and we will flourish in the land. So ito na po nangyari. Apat na wells. Ilan? Pinapatanim ni Lord kay Isaac. Lord, nahukay ko yan eh. Ako naghukay. Hindi. Itanim mo yan sa kaaway. Yung unang well, Lord, wells yan ng tatay ko eh. Yung pangalawa, pangatlo, pang-apat, inaangkin ng kaaway, pero ako po ang naghirap doon. Ang sabi ng God, itanim mo yan sa kaaway. Tingin ka sa akin. Bakit pinagtanim ni Lord si Isaac sa kaaway? Bakit? Alam mo sa akin kung bakit? Kasi later on, makikita ng kaaway na kahit anong gawin ho nilang hadlang sa harvest ni Isaac, mag-harvest at mag-harvest siya kahit anong gawin niya, dahil yun ang kalooban ng God. Anong gagawin mo sa kaaway mo? Patayin mo. Gusto mong patayin yan, di ba? Pero patayin mo sa kabutihan. Alam mo, tatahimik din yan soon. Dahil hindi po nila kayang i-prostrate ang plano ng Diyos sa buhay mo. Amen. Listen to this. No one can prostrate God's plan over your life. Kahit maraming opposition yan, maraming dispute, maraming arguments, maraming hindi maniniwala. Maniwala ka sa akin, hindi.
Walang pwedeng mag-frustrate ng plano mo. Ang plano ng Diyos sa buhay mo. Tingnan niyo po to. Dahil tinanim niya yung 4 na wells, pambihira ang binigay sa kanyang well. Ang binigay na well ni Lord sa kanya, isang malaking well na kung tawagin niya po ay room. Ito pong well na to, hindi lang po basta butas yan. Binigyan siya ni Lord ng mistulang dam. This time, di na sila kayang kalabanin. Umuurong na ho ang kalaban. Aba, habang hinahadlangan namin sila, mas lalo silang pinagpapala. Alam mo, titigil ang kaaway. Titigilan ka ni Satanas. Mismong aayaw siya. Bakit? Binhi ka. Binhi ka eh. Tanim ka. Kahit agawin nila yung para sa'yo, makinig ka, hindi magbubunga yan doon dahil hindi naman yan tanim doon eh. Tanim yan sa'yo, malalanta din yan doon. You hear? Ano pong nangyari? Samahan na po ako ng pianista, tapos na po ako. Ano ang gagawin ni Lord during seed time? Ito pong gagawin ng God. God will reveal Himself unto you through an important word of promise. Maniwala ka, sa panahon ng seed time, i-reveal ni Lord ang sarili niya sa'yo. Malapit nang matapos ang taon, bibigyan ka niya ng pangako. At yung pangako na yon, bantayan mo. Dahil yun ang magiging ani mo. Andiyan ka pa. Kung may word si Lord sa'yo, tamnan mo yan. Tamnan mo yan. Anong word of promise ni Lord kay Isaac? Listen to me, maaring ito rin po ang promise ni Lord sa'yo. Take home mo bago ka umuwi o bago matapos ang taong ito. Verse 24, that night, the Lord appeared to him and said, I am the God of your father Abraham. Do not be afraid, for I am with you. I will bless you. I will increase the number of your descendants for the sake of my servant Abraham. Hindi ko po alam kung anong pinagdadaanan nyo. Pero bago matapos ang taon, hintayin po natin ang word ni Lord. Hintayin mo ang word ni Lord sa'yo kailan? Sa panahon ng calamity, sa panahon ng krisis, sa panahon ng famine. Ang gagawin ng God, magbabato sa'yo ng word si Lord. Panghawakan mo. Bantayan mo yon dahil ang salita po ni Lord may kalaki pong pangako yan. And during famine, God will reveal Himself unto you. Ano pong finale ng seed time at harvest po ni Isaac? Ito po ang finale sa verse 33. The man became rich, and his wealth continued to grow until he became very wealthy. Wow! Kailan? During famine. Saan? Sa Gerar, sa harap ng kanyang mga kaaway. Yung mama naging mayaman, sobrang yaman. Dahil saan? Pagsunod niya sa Diyos. Verse 34, he had so many flocks and herds and servants that the Philistines envied him. Mayaman na mayaman yung mama. Anong ginawa ni Lord? In-increase. Kailan? During famine. Kakaingitan yung mama dahil sa favor at blessings na nakukuha niya. Look at me. Panahon ng famine at pandemic, magugulat ka. Dahil maaari sa panahong ito, pagpapalain ka ng Diyos. Pagpapalain ka ni Lord. Tapos na po ako. I'm done. Hallelujah. Marami po ba kayong natutunan? Hindi po kami nagtuturo ng prosperity gospel here. But this is more than that. Sa lahat po ng nanonood, we're not teaching prosperity gospel here. Hindi po ganyan. This is more than that. Hindi po kami nagpapa-offering dito tapos sinuwi po namin yung pera. Wala pong ganyan. Abonado pa po kami minsan. Bakit kailangan po natin itong ituro sa inyo? Kasi po, ito po ang prinsipyo ng Biblia. At gusto po namin maranasan ninyo ang pabor ng Diyos. Sino gustong makaranas?
ng pabor ng Diyos kahit pandemic. Prinsipyo po ito I'd like to share my testimony. Noon na po ako nakakilala sa Lord, ang tanong ko po sa Panginoon noon is, Lord, if I will give my life to you, sabi ko sa Panginoon, Lord, anong kapalit nun? You know, God gave me His word, Matthew 6 verse 33. Ang sabi doon, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be added unto you. Dahil po may word ang God sa akin, pinanghawakan ko po yun. Kung saan po ako nilagay ni Lord, saan niya ako nilalagay. Nagtatanim po ako doon. Nilagay po ako ni God sa youth ministry, at kung saan po ako nilagay ng Lord, tinamnan ko po yan. To those who know me, alam po nila kung gaano po ako ka-all-out. Patay kong patay, ubos kong ubos po talaga. I have sown in tears. Niwala ka. Dekada ang tinagal. Nagpapalit ng mga tao, but I still have the same fire. Ang katwiran ko noon, ba't ako magbabago? Ba't ako magbabago? Hindi naman ako naglilingkod sa tao. Naglilingkod ako sa Diyos. For many years, ang tanim, iyak, luha, pagod, buhay, even your own dreams. I've given up my personal dreams and ambition. Na-prostrate po lahat ng plano ko para sa sarili ko. Bakit? Pinoprostrate ng God yung plano ko Bakit? Ang nagwawagi yung plano niya. Ito yung gusto niya Ito. There are times that I'm really crying, Lord, what do you have in store for me? Hindi ko po kasi makita nung panahon yun kung paano nag-ooperate ang Diyos during my seed time. Pero ganun lang. Tuloy lang. Tuloy-tuloy lang kahit anong nangyayari. Ang dami nangyayari, pero sige lang, saan ka nilalagay ni Lord? Magtanim ka nun. Huwag kang umalis nun, magstay ka lang. Before the pandemic, I don't know how to really construct what to say. Because until today po, alam kong grasya ni Lord ang lahat ng ito. At wala po akong pwedeng i-credit sa aking sarili. So God impressed me. Bago po mag-pandemic wars, mag-a-acquire ka ng property. Tanong ko lang, Lord, kailan? Ngayon. Pandemic. Paano tayo mag-a-acquire ng property? Pandemic. But because I heard it clear, sabi ko, sige Lord, hanap. Pagharap ko po sa may-ari, ito po talaga yung real story. Pagharap ko po sa may-ari, nag-uusap kami. Anong ibabayad mo? Sagot ko po, faith po. Totoo. Wala akong pera. I had no big savings. Wala. May savings ako maliit lang. Ang sagot ko po, faith po. Sabi ko sa kanya ganito, nilinaw ko pong maigi. Wala po akong pera. Pero naniniwala po akong ibibigay ni Lord sa amin ang bahay na to. Yun lang. Wala pong maniniwala na gano'n ang sinabi ko, pero yun po talaga. Faith lang. Ganda ko lang po, hinaharap ko. Sorry na. Hindi ko kasama yun. Gano'n. Ay, ginamitan ng ganda lang. Ano? By faith po talaga. It's logical kasi may instruction ng God Sumusunod lang ako Pero illogical kasi hindi siya sumasabay sa takbo ng mundo. Pinag-a-acquire ka ng Lord sa panahon ng pandemya. So after ko po siya makausap, di ko po alam. Wala akong gandang ipinagmalaki sa kanya, wala akong pera Pero alam ko ginawa nung may-ari. Binigay ang susi. Pinapalipat na po kami agad. Wala po akong inabot kahit faith lang. Totoo yun. Wala po akong binintawan kahit magkano. Faith lang ho ulit. Plus ganda ko lang. Joke lang. Nanonood ako. Ganda lang. Ay kung wala na yung ganda, wala talaga. Sabi ko sa Lord, habang nandun kami, pandemic, nalock na kami doon. Alam niyo, bago kami pumunta doon, nagmamadali po kami. Sabi ng kapatid ko doon sa nanay ko, Ma, kausapin mo nga yung anak mo niya, ba't nagmamadali tayong lumipat? Para may nakikita yung mangyayari Hindi ko po alam, ganun po talaga. Nagmamadali po kami. March 1 nandun kami 15 days. After 15 days na lockdown, magkakasama po kami sa loob. Sa loob po ng panahong yon, ni-restore kami ng God, relationship namin, binuo kami ng Panginoon. Hindi lang material blessing na natanggap ko doon. Grabe
pagpapala ng Panginoon. Amen. Sabi ko sa Lord, Lord, ikaw ang may gusto nito. Pag nananalangin po ako, Lord, ikaw ang may gusto nito. Lord, anong ibabayad ko dito? Ganun ang panalangin ko. Anong ibabayad ko dito? The only way for me to do is i-apply po yan sa pag-ibig ko. Naalala nyo na nagpipreach po ako, may tumatawag sa akin. Hindi po love life yun, pag-ibig po. Totoo! Pag-ibig po tumatawag. Sana nga susunod, ibang pag-ibig na yung tumatawag, di ba? Ay, naku. Ano yan? Pag-usapan natin yan. Saka na natin pag-usapan yan. Uy, live tayo. Kaya pa rin, kikinig tuloy ako. Ano ba yan? Talaga. So yun, makinig ka. Nagkikwento ako, makinig kayo sa akin. So yun po, nagpasa po ako ng papel. Pero every time po pumupunta po ako dun sa pag-ibig po, siniselyuhan ko po ng matinding panalangin at pananampalataya. Kasi sino ba naman ako para i-approve? I-approve ba ako ng simpleng empleyado lang? Ma-approve ka ng 1.3 million? Ganun kalaki kailangan ko eh. Sabi ko, saan kukunin kamay yan? Alam mo, sabi ko noon, dahil simpleng empleyado lang ako, inisip ko noon, sabi ko, hindi, ma-approve ako mga 500,000, 700,000, or 800,000. Sabi pa rin ako, Lord, paano kapag 800,000, saan kukunin yung kulang? Baka ibenta ko na yung kidney ko. Talaga, by faith po talaga, by faith. Hay nako, hindi ko ma-explain, by faith po. Sabi ni Lord, ako bahala. Ako lang bahala. Last Monday po, December 21, ito lang nakaraan, may tumawag ulit si Pag-ibig sa akin, saying, Ma'am, na-approve na po yung housing loan niyo. Manig ka, totoo po yan. Sabi ko nun, ha? Totoo ba to? Is this true? Yes po, ma'am, na-approve na po kayo. Ha? Talaga? Ganyan ako na ganyan. Hindi ako nakakibo. Tapos sabi ko, ma'am, pwede magtanong? Magkano po na-approve? Magkano? Tanong niyo sa akin, magkano? Na-approve po ako ng 1,370,000. It's more than the amount I needed. It's more than the amount I needed. Maniwala ka, wala akong tumaan sa akin 1 million na. Baka mamasko ko kayo sa akin. Wala po talaga. Wala, sinasabi ko lang, wala akong tumang pera sa akin. What? Sabi ko na eh. You know, I was shocked. Listen na, makinig po kayo. Hindi ko po maipaliwanag yung pakiramdam kasi alam ko na hindi ako o sino man ang may dahilan nun. Sabi ko nga, grasya ni Lord eh. Hindi ko pa i-construct sa utak ko kasi nga, nothing can be credited to me. Grasya. Grasya talaga. Sabi ko nga, Lord, hindi ko to kayang ipag-iyabang. It is all by your grace. Kasi pag grasya ho talaga ng Panginoon, alam mong di mo deserve. Alam mong di mo deserve. Pero binigay sa'yo. Faith lang. Maniwala ka sa akin, faith lang. Ngayon, nag-iisip po ako, Lord, how am I going to pay that? How am I going to pay that? 5 years or more na babayaran namin yung bahay. Pero dahil pandemic, mababa raw po ang interest ngayon. Nag-uupa po ako ng 5,000 ngayon doon sa bahay ngayon. Believe me, ang monthly amortization ko po, the same amount lang. It's like I'm just renting to. Alam ko po ang hirap ng pag-upa. Dumating po kami sa punto, sinasabihan kami ng may-ari, 2,000 lang ang upa namin noon, hindi kami makabayad. Sabi ng may-ari, ay pag samasamahin mo pa yung laman ng bahay mo, hindi ka makakabayad sa akin. Kahit ikaw, hindi ka makakabayad sa akin yung buhay mo. Natandaan ko po yun, sabi ko, Lord, grabe naman ang hirap ng buhay. Pero dahil nagpatuloy kang magtanim, umiyak sa Panginoon, manalangin. May seed time, may harvest time. Darating yun sa'yo. Bago po ang lahat ng yan, January of the same year, God gave me the desire mag-first fruit. Kasi hindi ko po kaya mag-first fruit talaga. Nagtatanong kay Pastor King, paano yun? Wala akong desire. Ay, wala po akong kakayanan.
Pero nag-pray po ako. At alam ko pong si Lord ang nagbigay ng desire na yon. Kasi kung ako lang, sasabihin ko na, teka lang, ang laki nun eh. Hindi ko kayang magbigay ng buong sweldo ko sa unang buwan ng taon. I cannot do that. Kung ako lang. Kaya lang, dahil may desire ka, nagbigay si Lord ng desire sa'yo, alam mo yun, yung kahit mahirap, nagawa mo. And nag-pray ko po talaga. Kasi wala po ako at hindi ako handa. Pero dahil may desire po ako, in short, ganito po, ang God, naku, talaga naman si Lord. Ang God mismo, wala pa po akong pera pang first fruit I-pray ako, Lord, may desire ako makapag-first fruit. Really, I really love to do that. I wanna honor you during seed time. Alam niyo po ang nangyari? God gave me, siya mismo nagbigay sa akin ng pang first fruit ko. Out of nowhere. Biglang may nag-aabot po sa akin ng pera. Nung nakahawak po ako ng pera, sabi ko, God, hindi sa akin to. Ang sabi ng Lord, Wari, itanim mo yan lahat. So, sumunod po ako. Bakit? May pangako ang God sa akin. Tinanim ko po yan. Kaya ako po ay masave. Na-preserve po ako dahil sa first fruit ko. Na-realize ko lang, kaya pala ako pinag-first fruit ni Lord noon. Kasi magkakaroon po ng pandemic. Pag naintindihan mo po ang prinsipyong to, hindi ka matatakot mawalan. Hindi ka matatakot mawalan. Kasi alam mo, ang Diyos mo, hindi ka pababayaan. Anong take-home lesson po ninyo bago tayo matapos? Number 1, God will honor seed time and harvest. Ino-honor ni Lord yung tanim ng tanim ng tanim. May word si Lord sa'yo, back-upan mo ng tanim yan. Tanan mo yan ngayon. Ino-honor din ni Lord yung ani ng ani. Ano ba? God operates during seed time and harvest. During seed time and harvest, anong ginagawa ni Lord? Nag-ooperate siya. Akala natin walang mangyayari sa tanim natin, pero hindi po natin alam. Si Lord mismo nag-ooperate. At sa panahon ng pag-aani mo, lahat ng para sa'yo mapupunta sa'yo. Bakit? Siya ang punong mamamahala sa harvest mo. Anong gagawin ni Lord? God will always apply seed time and harvest. Pag nagtanim ka, aani ka. Nagtanim ka sa luha, aani ka. Nagtanim ka sa hirap, aani ka. Nagtanim ka ng mabuti sa mga anak mo, aani ka. Tanim ka lang ng tanim, soon. Lahat ng tinanim mo, that will reap, you will reap what? All your labors are not in vain. You will reap a harvest. Gandang prinsipyo, amen? Ito ang gustong i-apply ni Lord sa mga buhay natin. Tayo po kayong natutunan. Tapos na po ako. We will all stand up. Hallelujah.